Part 1, anak niya ginagahasa ng kanyang asawa. Nakakalungkot pong isipin na sarili mong dugo at laman ay gagahasain mo. Kahabag-habag ang ginawa mo, kuya. Bakit mo ginanyan ang anak mo? Ano bang pumasok dyan sa isip mo at ginawa mo yung ganyang bagay na alam mo na hindi katanggap-tanggap sa lipunan? Habang pinapanood ko yung programa ni Sir Tulfo, hindi ko mapigilang hindi maiyak kasi isa rin akong magulang at may anak din akong babae. Nakakalungkot kasi yung nanay nasa abroad sa Dubai, DH, tapos may tatawag sa kanya sa telepono, ibabalita yung ganung balita. Nakakalungkot talaga. Tapos, ang gusto pa ng bata, hindi makulong ang ama. Ganun na lamang ang pagmamahal ng bata sa kanyang ama. Ngunit, ama, bakit ginawa mo yun sa iyong anak? Hindi rin makapaniwala si Ate Mary Jane, ang ina ng batang ginahasa, na magagawa ito ng kanyang asawa. Dahil daw noon, pag walang trabaho ang asawa niya, ay nagba-Bible study pa daw ito, at talagang napakabait daw sa kanyang mga anak. At kaya hindi rin siya makapaniwala kung bakit nagawa ito ng kanyang asawa. At kaya nga, pag-uwi daw niya dito sa Pilipinas, gusto niyang kausapin ng personal ang kanyang asawa upang malaman kung ano ba ang dahilan kung ba't nagawa niya ito sa kanyang anak. Dapat sa'yo, kuya, makulong ka habang buhay. Hindi ka dapat makulong pala. Dapat mabitay ka. Sa ginawa mong yan, walang kapatawaran. Kawawa ang bata, sinira mo ang buhay ng bata. Nakakalungkot dahil ngayon pa lang sinusunog na ang kaluluwa mo sa impyerno. Nung nakita ko yung video, nagmamakaawa ka sa asawa mo, iyak ka ng iyak. Bakit? Nung ginawa mo ba yun sa anak mo? Di ba sarap na sarap ka? Grabe ka. Dapat talaga sa'yo tama yung ginawa ng hipag mo, pinagsusunto ka. Tama yan, dapat nga sa'yo bitayin ka Sa oras din na yun na nahuli ka, dapat binitay ka na. Napakawala mong puso. Talagang dapat nang ibalik ang bitay dito sa Pilipinas. Lalo na sa rape. Anak mo, re-rapin mo, dapat talaga sa'yo bitay. Wala kang puso, kuya.